Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natatanawan na siya ng kanyang ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating na po ang inyong kapatid. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Tutol ang mga Pariseo at mga guro ng batas sa nakita nilang pagtanggap at pagpapahalaga ni Jesus sa mga kolektor ng buwis dahil itinuturing nila ang mga ito bilang makasalanan at hindi karapat-dapat. Kahalintulad ng mga Pariseo at guro, ang panganay na anak sa talinghaga na nagreklamo sa pagbabalik ng alibughang kapatid. Inilarawan dito ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhang nasasadlak sa kasalanan. Tinuturing pa rin sila ng Diyos bilang kanyang mga anak. Sa kabila ng kawalan ng pagkilala at pagrespeto sa Diyos, paglustay sa mga pagpapala at paglapastangan sa buhay na handog, nananatiling naghihintay ang Diyos sa pagbabalik loob ng mga tao. Pero naroroon din naman ang kanyang pagmamahal sa mga tapat sa kanya. Nais lamang din niyang makasama ang mga tunay na tapat sa kanyang kagalakan sa bawat taong nagbabalik loob. Nararapat lamang naman na ang kagalakan ng Diyos ay maging kagalakan din ng bawat mananampalataya. Nagpapasaya rin ba sa atin ang mga bagay na nagpapasaya sa Diyos? Ganap na kaya ang ating pag-uwi sa kanyang puso?